Si Akira ay isang pro gamer sa modernong panahon ng Japan na gumugugol ng halos lahat ng kanyang oras sa paglalaro, na tinatalo ang iba pang mga manlalaro sa larong Call of Duty. Isang araw, habang naghihintay siya sa isang stoplight, huminto ang isang van sa kanyang harapan, at isang malaking lalaki ang lumabas mula rito, na nakabalot ng mga benda. Sinusubukan ng lalaking ito na maglakad patungo kay Akira habang nagsisimula ang 5 segundong countdown para sa kanya. Hinarang ng isang truck ang lalaki, ngunit agad niya itong sinuntok bago sumugod kay Akira at nagpakawalan ng isang nakamamatay na suntok. Sa kabutihang palad, si Akira ay maliksi at umiwas sa kanyang suntok, bago umiwas din sa kanyang ground smash. Tumalikod siya at humawak ng bisikleta bago mabilis itong pinadol habang hinahabol siya ng lalaki na may balak na patayin siya. Agad na sinimulan ni Akira ang pag-iisip tungkol sa kanyang mga pagpipilian, bago siya nagpasyang tumakbo patungo sa isang lumang abandonadong gusali, at nagtago sa ibabaw nito habang nagsiset up ng isang bitag. Pumasok ang lalaki sa gusali at nagsimulang hanapin si Akira, ngunit ayon sa plano ni Akira, ang lalaki ay masyadong mataba at nahihirapang maglakad sa lumang gusali. Sa huli ay tumalon siya sa sirang bahagi ng gusali, na ikinagulat ni Akira dahil hindi niya inaasahan na ganoon pala siya ka-athletic. Nagsimulang maglakad ang lalaki sa itaas at sinira ang pinto bago pumasok sa bitag, na humahantong sa isang malaking water tank na lumapag sa ibabaw ng kanyang ulo. Iniisip ni Akira na maaaring siya ang nanalo sa labanang ito, ngunit ang lalaki ay lumabas mula sa alikabok, at habang ang kanyang ulo ay nagsisimulang dumyugo, muli siyang naghanda para sa isa sa kanyang mga pagtalon. Ngunit hinulaan ni Akira ang galaw niya at kumuha ng metal na tubo, bago ang pagtalon ng lalaki. Sinaksak siya ni Akira gamit ang metal pipe na humantong sa pagkamatay ng lalaki habang siya ay bumagsak sa lupa. Saglit na natuwa si Akira, iniisip na nanalo siya nang biglang may lumitaw na kakaibang Catwoman sa likuran niya, na nagsimulang makipag-usap sa kanya. Biglang lumitaw muli ang 5 segundong timer, at ang Catwoman ay binaril si Akira at siya ay bumagsak sa lupa. Ang Catwoman ay umalis sa lugar na walang sinasabi ni isang salita. Nagkamalay si Akira sa isang hindi kilalang auditorium, na tila puno ng mga taong nalilito rin gaya niya. Tumingin siya sa paligid at nakitang nakaposas ang kanyang sarili, habang ang Catwoman ay naglalakad sa entablado at nagsimulang makipag-usap sa lahat, na sinasabing patay na silang lahat sa mata ng lipunan at kailangang makilahok sa larong ito, anuman ang mangyari, dahil wala silang ibang choice. Umakyat sa entablado ang isa sa mga lalaki at sinabihan ang Catwoman na itigil ito, dahil hindi siya makikibahagi sa anumang bagay. Ngunit ang Catwoman ay nagpalabas ng isang armas sa pamamagitan ng pag-convert ng kanyang kamay sa isang kanyon at pinasabog ang kanyang tiyan, na pinatay siya kaagad. Tinatakot nito ang lahat ng iba pang kalahok na nagsimulang mag-aagawan upang humanap ng paraan para makatakas nang sabihin sa kanila ng Catwoman na tumahimik at sinabing hindi lang siya ang may kapangyarihang tulad nito. Ayon sa kanya, lahat sila ay pinagkalooban ng katulad na kapangyarihan ng isang napakalakas na grupo ng mga tao na gustong subukan ang mga kakayahan na ito, bago gawin itong mga sandata upang maibenta nila ito sa militar. Sinabi niya sa kanila na ang mga posas na suot nila ay nagpipigil sa kanila na gamitin ang mga kakayahan na ito, ngunit makakakuha sila ng 5 segundong timer pagkatapos nito ay magiging berde ang kanilang mga posas, at sa panahong iyon, malaya nilang magagamit ang kanilang mga kakayahan. Lumapit siya kay Akira at sinabi sa kanya na alam niya ang lahat tungkol sa kanya, at sa katunayan, alam niya ang lahat tungkol sa lahat habang sinimulan niyang tawagan ang mga manlalaro sa kanilang mga pangalan, na sinasabi sa kanila kung paano niya ito lubusang sinaliksik ng maaga. Isa sa mga blonde na babae na nagngangalang Yuri, ay nagtanong sa Catwoman kung bakit sila ang napili, at sumagot siya na ang lahat ng ito ay random at walang pattern ito, na ikinagulat ng lahat sa paligid. Biglang lumabas sa entablado ang isang napakagandang babae na nagngangalang Yang, at sinabi sa Catwoman na oras na para pangunahan ang mga kalahok sa kanilang mga silid dahil ang unang labanan ay magiging one-on-one fight. Sinabi sa kanila ng Catwoman na habang nasa silid, dapat nilang sanayin ang kanilang mga kakayahan upang malaman nila kung ano ang kanilang gagawin, at kasunod nito, binubuksan niya ang isang butas sa dingding, na inihatid sila sa kanilang mga kwarto. Pumasok si Akira sa kanyang silid kung saan nahanap niya ang lahat ng kailangan niya, at maging ang kanyang posas ay naka-unlock upang masubukan niya ang kanyang mga kakayahan.
Umupo siya sa mesa sa harap niya at nakita ang isang papel kung saan ibinigay ang mga tagubilin, tulad ng one-on-one na labanan ay matatapos lamang kung ang isang partido ay mawalan ng malay, umamin ng pagkatalo, o mapatay sa labanan, at idinidirekta din siya patungo sa isang kalapit na sober kung saan ipinaliwanag ang kanilang mga kakayahan. Biglang nakarinig si Akira ng isang malakas na putok mula sa gilid ng silid at napagtanto na nagsimula na ang iba pang mga manlalaro na subukan ang kanilang mga kakayahan, na medyo nagpatakot sa kanya. Ngunit binuksan niya ang kanyang card at laking gulat niya nang makita ang kakaibang kakayahan na mayroon siya. Ayon sa kanyang sobra, ang kanyang kakayahan ay kung ano man ang iniisip ng mga kalaban sa kanyang kakayahan. Nangangahulugan ito na wala talaga siyang anumang likas na kakayahan, ngunit kung sa tingin ng kanyang kalaban ay mayroon siyang isang uri ng nakakatakot na kakayahan, isang ilusyon ay malilikha, at makukuha niya ang mga kakayahang iyon ng totoo. Magsisimula ang unang labanan, at pumasok siya sa silid-aralan na nakaposas pa rin. Nakita ni Akira ang isang lalaki na nakaupo sa mesa na may hawak na stick sa kanyang mga kamay. Ang lalaki ay tumingin kay Akira at sinabi sa kanya na wala siyang masamang hangarin sa kanya, kaya kung gusto niyang mabuhay, dapat siya ay sumuko sa sandaling magsimula ang labanan, dahil ang kanyang kakayahan ay napakalakas. Si Akira, gayunpaman, ay hindi natakot at sinabihan siyang bring it on, nang biglang lumitaw ang 5 segundong timer, at sa sandaling matapos ang countdown, tinanggal ang kanilang mga posas, at nagsimula ang labanan. Agad na tumakbo ang lalaki patungo kay Akira habang ang kanyang patpat ay nagiging espada na ginagamit niya sa pag-atake kay Akira, na umiiwas lamang sa kanyang pag-atake. Ang lalaki ay patuloy na umaatake kay Akira, sinisira ang mga mesa at ang buong silid-aralan habang si Akira ay umiiwas at gumulong-gulong sa lupa, bago naghagis ng mesa sa kalaban. Ang lalaki ay madaling naputol ang mesa bago umusad at pinutol ang upuan na hawak ni Akira, ngunit nagawang itulak siya ni Akira palayo bago siya binato ng maraming mga mesa at tumakbo palabas ng silid. Sinundan siya ng lalaki sa isang silid, at pumasok siya sa silid, ngunit agad siyang binato ni Akira ng fire lamp bago gumamit ng spray sa tabi ng burner upang lumikha ng flamethrower, na ginagamit niya sa lalaki, na nagpa-attrage sa kanya. Ang lalaki, gayunpaman, ay naghagis ng isang piraso ng metal sa fire lamp, nabasag ito bago siya bumangon at sinabihan si Akira na sumuko dahil tapos na ang kanyang mga tricks. Habang hinahampas niya ang mga kahon, sa wakas ay nakita niya si Akira na nakatayo sa likuran niya. Lumingon siya at tumingin kay Akira, nangumiti at sinabi sa lalaki na ang tanging dahilan kung bakit hindi niya ginagamit ang kanyang kakayahan ay dahil ito ay masyadong mapanganib. Nagulat ang lalaki saglit ngunit pagkatapos ay sinabi kay Akira na alam niyang niloloko niya ito at inatake siya ng kanyang espada. Habang umaatake, gayunpaman, sinabi sa kanya ni Akira na nakakita na siya dati ng kakayahan ng sagaya sa kanya, na ginamit ng Catwoman. Ang lalaki ay agad na nagsimulang mag-isip ng hindi sinasadya na si Akira ay maaaring magkaroon ng hand cannon, na sa huli ay nagre-resulta sa mga kakayahan ni Akira na naisa-aktibo, at siya ay nakakuha ng hand cannon, na ginagamit niya upang barilin ang lalaki, na nagpasabog sa kanya sa dingding. Lumapit si Akira sa kanya at itinutok sa kanya ang kanyang cannon, na nagsasabing dapat siyang sumuko. At kapag napagtanto ng lalaki na wala siyang laban sa kanya, nauwi siya sa pag-amin sa kanyang pagkatalo. Naglakad siya palabas ng silid habang ang kanyang mga posas ay nakakandado muli, at nagsimulang maglakad sa isang koridor pabalik sa kanyang silid kung saan nakasalubong niya si Yuri na ina-escort ng isang grupo ng mga gwardya. Habang nasa loob ng kanyang selda, hindi man lang tiningnan ni Yuri ang sober sa napakatagal na panahon dahil wala siyang balak na sumali sa larong ito. Ngunit nang ipahayag na siya ay susunod na lalaban, siya ay nagdesisyon na i-check ang sober at nalaman na ang kanyang kapangyarihan ay nagpapahintulot sa kanya na dumami ang kanyang pisikal na kakayahan ng lubos. Nagpasya siyang suriin ito sa isang pader at sa kanyang sorpresa, ang pader ay nakakakuha ng malaking crack. Kaagad siyang nagpasya na subukan ito sa makapal na metal na mga pintuan na inilagay sa kanyang silid, ngunit gaano man karami ang kanyang sumipa, hindi niya ito nasira. Kaya humiga ulit siya habang inaalala ang miserableng buhay na naranasan niya hanggang ngayon. Sa wakas, dumarating na ang oras ng kanyang laban habang sinasamahan siya sa loob ng battle arena kung saan nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa tapat niya na nakasuot lamang ng kanyang pang-gym dahil idol niya si Renden Labrador. Sa itsura pa lang ng mukha nito, kinikilabutan na siya habang sinasabi niya sa kanya na ang kakayahan niya ay maunawaan ang emosyon ng isang tao sa pamamagitan lamang ng pag-aamoy nito.
Magsisimula ang 5 segundong timer, at agad na nagsimulang tumakbo ang lalaki patungo kay Yuri, na tumalon sa himpapawid at dumapo ng mabilis na sipa sa kanyang mukha, na nagpahinto sa kanyang pag-atake. Ito, gayunpaman, ay hindi sapat upang pigilan ang lalaki, dahil kahit na dumudugo ang kanyang bibig, sinimulan niyang sabihin sa kanya na gusto niya ang kanyang amoy at alam kung ano ang iniisip nito. Napagtanto niyang kinilabutan ang babae sa kanya, kaya minabuti niyang tanggalin ang kanyang pang-ibaba sa harapan niya, pilit tinakpan ni Yuri ang kanyang mukha habang patakbong lumapit sa kanya ang lalaki para suntukin siya. Ngunit naiwasan niya ang kanyang pag-atake. Ang lahat ng ito ay planado, gayunpaman, habang mabilis niyang sinakal si Yuri, na sinasabi sa kanya na aminin ang pagkatalo. Si Yuri, gayunpaman, ay mentally strong habang hinahawakan lang niya ang braso nito at binali ito sa kalahati, na ikinagulat ng lalaki. Mabilis niyang sinuntok ang lupa, lumikha ng smokescreen, at ginamit ito upang lumitaw sa likuran niya at pagkatapos ay naghahatid ng napakalakas na 3-punch combo, tinalo ang lalaki at nanalo sa labanan. Pagkatapos ng kanyang laban, tinawag din si Akira habang magsisimula na ang ikalawang round ng labanan, at inihatid siya sa isang silid na puno ng grupo ng mga tao, kabilang ang lalaking nakalaban niya, si Yuri, isang lalaking mukhang unggoy, at isang lalaking asol ang buhok. Ang anunsyo ay ginawa na ang susunod na labanan ay isang 5-on-5 na labanan, at mayroon silang 5 oras upang maghanda para dito. Pumasok si Akira sa silid at umupo sa gitna ng kanyang mga kasamahan, nang biglang nagsimulang magsalita ang mukhang unggoy at nagpas siyang kumilos bilang pinuno ng kanilang koponan. Sinabi niya sa kanila na ngayon ay nasa iisang koponan sila, kaya dapat nilang sabihin ang kanilang mga kakayahan sa isa't isa dahil mas makakapag-synergize sila sa isa't isa sa mga darating na laban ng koponan. Ang lahat ay tila medyo tensyonado pa rin, ngunit ang mukhang unggoy ay tila isang extrovert na lalaki na nag-iisip na ang lahat ay dapat makipag-usap sa lahat dahil ito ay masaya. Sinimulan niya munang sabihin sa kanila ang tungkol sa kanyang mga kapangyarihan, at ibinunyag na ang kanyang aktwal na kakayahan ay maaari niyang gawing lubad ang anumang normal na butones. Ang kanyang aksyon ay nagpapagaan ng tensyon sa grupo habang sinisimulan nilang ipakilala ang kanilang mga sarili, at maging ang kanilang mga sariling kakayahan, na nakita ni Akira na isang napaka-interesante na bagay. Inihayag ni Kirisaki na ang kanyang kakayahan ay gawing espada ang isang normal na stick. Sinabi sa kanila ni Yuri na ang kanyang kakayahan ay paramihin ang kanyang mga pisikal na katangian ng maraming beses na nagtatanong kay Akira kung ito ba ay naaangkop lamang sa kanyang lakas o kung maaari rin niyang paramihin ang kanyang mga pisikal na katangian. Matapat siyang tumugon na wala talaga siyang ideya, kaya't hiniling siya ni Akira na tumalon sa hangin hanggat kaya niya. Bumangon siya at tumalon sa hangin, at napakataas na ng kanyang pagtalon na malapit na siyang tumama sa kisame ngunit matikas na pinigilan ang sarili at bumababa muli. Ang may asol na buhok na lalaki ay nagpapakita na ang kanyang kakayahan ay na maaari niyang gawing hindi magagapi ang kanyang sarili sa loob ng 2 segundo, at sa panahong iyon, wala at walang sino man ang maaaring makapinsala sa kanya. Ngunit sinasabi rin niya na hindi niya gagamitin ang kakayahang iyon dahil siya ay isang taong may pride at naniniwala na ang kakayahang ito ay hindi isang bagay na pinaghirapan niya, sa halip, ipinasa lang ito sa kanya, ibig sabihin ay hindi niya ito kakayahan sa pagsisimula. Sa wakas, dumating ang turn ni Akira, at napagtanto niya na ang lahat ay nagsiwalat ng kanilang mga kakayahan, kaya kailangan niyang sabihin sa kanila ang kanyang kakayahan. Ang problema ay walang kwenta ang kanyang kakayahan kung alam ng ibang tao na makukuha lang niya ang lihim na kakayahan kapag inakala nilang mayroon na siya. Ito ay maaaring maging isang problema sa susunod na laro, dahil kapag alam na nila na wala siyang anumang espesyal na kakayahan maliban kung iniisip nila ito, madali nila siyang matatalo ng walang laban. Nag-isip siya ng mahabang panahon at nauwi sa pagsagot na ang lihim niyang kakayahan ay gawing kanyan ang kanyang kamay, katulad ng Catwoman. Lahat sila ay tila namangha sa kanyang kamanghamanghang kapangyarihan. Sa sandaling ay escort sila sa arena para sa kanilang 5-on-5 na labanan, lahat sila ay nakarating sa isang higanteng arena at tinitigan ang kanilang mga kalaban. Magpapasya na sana sila ng kanilang diskarte nang biglang nagsalita ang Catwoman sa mikropono, na sinasabing lalabanan ng mga koponan ng isang manlalaro laban sa isa, at kung sino ang makasiguro sa unang 3 panalo, sila ang mananalo sa labanan. Ito ay ganap na nawasak ang mga plano na maaaring ginawa ng alinman sa mga koponan, dahil inaakala nilang ang labanan ay silang lahat laban sa lahat ng mga kaaway ng sabay-sabay at hindi isa-isa.
Ibig sabihin, hindi na nila kinailangang ihayag ang kanilang kakayahan kahit kanino, at si Akira lang ang nakinabang dito. Napapangiti siya sa sarili dahil alam niya ang kakayahan ng lahat, ngunit walang nakakaalam kung ano ang kaya niyang gawin. Ang unang laban ay laban sa isang batang babae na nakabalot sa loob ng isang kumot, at si Satoru ang kanyang kalaban. Sa una, sinubukan ng babae na gamitin ang kanyang charm kay Satoru, umaasa na siya ay maakit at magagawa niyang kumbensihin siya na umalis sa arena para sa kanya. Ngunit si Satoru ay nagsimulang manloko tungkol sa kanyang sariling mga kakayahan bago sabihin sa kanya na ayaw niyang gamitin ito para sirain ang isang magandang babae. Kaya, nagmumungkahi siya ng sugal sa anyo ng coin toss. Ito ay isang mahusay na pagpipilian dahil ang kanyang kakayahan ay karaniwang walang silbi, at hindi siya maaaring manalo laban sa kanya sa isang labanan. Sinabi niya sa kanya na kung heads iyon, aalis siya sa arena, ginagawa siyang panalo. Sa kabilang banda, kung tails naman ang lumabas, ang babae ay aalis sa arena, ginagawa siyang panalo. Ito ay isang napakatalino na taktika dahil mula sa pagkakaroon ng walang tsansa na manalo, ngayon ay 50-50 na. Ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay nagsasaya habang inihahagis niya ang barya sa ere, ngunit bago ito mapunta sa kanyang kamay, ito ay sinaksak ng isang grupo ng mga punyal na hinugot ng babae. Tila, humihingi siya ng paumanhin sa hindi paghihintay para sa paghagis ng barya at sinabi sa kanya na hindi siya gaanong masigasig na matalo. Kaya niya ginawa ito. Agad na bumagsak si Satoru sa lupa at hinugot ang kanyang huling hininga, agad na namamatay. Si Yuri ay hindi makapaniwala sa nangyari, habang sina Akira at Kirisaki ay naguguluhan hanggang sa halos hindi na ginalaw ng babae ang kanyang mga kamay, at biglang lumitaw ang isang bungkos ng mga punyal mula sa manipis na hangin, na naging sanhi ng pagkalito para sa kanila na malaman kung ano ang kanyang aktwal na kakayahan. Dumating ang mga medex sa arena at nag-check up kay Satoru ngunit ipinahayag na siya ay patay na at itinapon ang kanyang katawan sa pagsisimula ng susunod na round. Ang susunod na laban ay sa pagitan ni Shin at ng nerd. Ipinaalam ni Kirisaki na ang maliit na nerd na ito ay tila hindi natatakot sa katotohanan na lalabanan niya si Shin sa loob ng ilang segundo at sinabihan si Shin na mag-ingat. Pumasok si Shin sa arena na handang lumaban, ngunit nananatiling napakalmado pa rin ang dalaga. Lumilitaw ang 5 segundong countdown, at sa sandaling matapos ang countdown, mabilis na sumugod si Shin patungo sa babae, umaasa na maaabutan niya ito kapag hindi pa ito handa sa kanyang mga kakayahan. Pero pasimpleng itinaas ng nerd ang kanyang kamay na parang nasa isang klase, na ikinatakot ni Shin, na agad namang nag-defensive, sa pag-aakalang aatake siya. Ngunit inamin lang niya ang kanyang pagkatalo, na sinasabing hindi siya mananalo, at lumukso sa arena na para bang siya ay isang cute na maliit na kuneho. Ang lahat sa koponan ni Akira ay nagagalak sa libreng panalo, habang sa kabilang panig, ang pulang buhok na babae ay humawak sa kanyang lalamunan at sinimulang pisilin ito. Pinigilan ng isa sa mga batang babae ang babaeng mapula ang buhok, nangako na mananalo siya sa kanyang laban, at pumasok sa arena. Pumasok si Kirisaki sa arena habang sinasabi sa kanya ni Akira na mag-ingat sa lahat ng oras. Pareho silang pumasok sa arena, at magsisimula ang 5 segundong countdown, at sa sandaling matapos ito, pareho silang pumwesto. Inilabas ni Kirisaki ang kanyang tungkod, habang ang babae ay naglalabas ng isang tirador. Agad niyang binaril si Kirisaki, na may kamanghamanghang mga reflexes at ginagamit ang kanyang stick upang ilihis ang kanyang pag-atake, na ikinagulat ng babae. Nakakagulat para sa lahat, ang bola ay agad na nagiging isang higanteng globo, na bumagsak sa lupa. Napagtanto ni Kirisaki na ang kanyang plano ay gamitin ang kanyang mga marbles at lumikha ng isang higanteng globo na maaaring durugan siya, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya hahayaang mangyari iyon. Agad niyang ginawang espada ang kanyang patpat na ikinagulat ng dalaga, habang siya ay nagsimulang tumakbo sa kanya ng buong bilis. Agad niya itong binaril ng isa pang marble, ngunit nagawa rin itong ilihis iyon, na nagpapanik sa kanya nang sabay-sabay itong ibinabato sa kanya ng 3 marbles. Si Kirisaki, gayunpaman, ay umiiwas sa lahat ng marbles. Bago niya mabawi ang kanyang balanse, binaril siya ng batang babae ng isa pang marble sa pagkakataong ito, ngunit sa pagtataka ng lahat, nagawa niyang hiwain ang buong higanteng globo. Dahil dito, napagtanto ni Akira na ang aktwal na kakayahan ni Kirisaki ay hindi ang pag-convert ng isang stick sa isang espada, ngunit ang kakayahang maputol ang lahat ng bagay na dumarating sa kanya.
Sinabihan siya ni Kirisaki na mag-forfeit dahil hindi siya maaaring manalo laban sa kanya, gayunpaman, naisip niyang harapin ang babaeng may pulang buhok pagkatapos ng kanyang pagkatalo at nagpas siyang lumaban at kumuha ng isang bungkus ng marbles mula sa kanyang mga bulsa at itinapon ang lahat ng ito ng sabay-sabay patungo sa kanya. Madali niyang naiwasan ang bawat isa sa kanila ngunit napagtanto niya na ang lahat ng mga higanteng globo ay nakapalibot sa kanya. Ngayong siya ay nakulong, sinabi sa kanya ng batang babae na ito na ang kanyang huling marble at ibinato ito sa kanya habang nagagawa pa niyang hatiin ang higanteng bola sa 2 piraso, ngunit lumabas na ang babae ay nagsinungaling sa kanya tungkol sa huling isa ay siya lamang. Marble at sa totoo lang, may isa pa siyang sinubukang kunan kay Kirisaki. Akala ng lahat ay tapos na ang labanan, ngunit biglang naputol ang tali ng lambanog at lumipad ang marble sa ibang direksyon. Napagtanto niya na habang nasa harap niya ang higanteng bola, mabilis niyang binali ang kanyang patpat sa dalawa at ginamit ang isa sa mga putol na piraso bilang kutsilyong panghagis na naputol ang strap ng kanyang tirador. Si Kirisaki ay gumagalaw lamang patungo sa kanya at sinabihan siyang sumuko, ngunit ngumiti lang siya at sinabi sa kanya na dapat siya ay nagbigay pansin. Biglang gamulong ang isang marble patungo sa kanya at naging isang higanteng bola na dumurog sa kanyang lato-lato. Si Kirisaki ay ganap na walang malay, habang ang babae ay idineklara bilang panalo. Binabantayan siya ni Akira habang siya ay nagkamalay at sinabi sa kanya na natalo siya sa laban dahil siya ay masyadong mapagmataas. Pagkatapos nito, ginawa ang anunsyo para sa susunod na laban na magsisimula habang si Akira ay naglalakad patungo sa arena, at sa kabilang panig, isang lalaki ang lumakad din, na mukhang natatakot. Sinabi sa kanya ng mga kasamahan ni Akira na kailangan nilang manalo sa laban na ito, kung hindi, matatalo sila sa round na ito at maaaring mapatay. Ngunit alam ni Akira na ang organisasyon na nagpapaaway sa kanila ay hindi papatayin sila sa kanilang sarili, at kung sila ay nasaktan, kahit na sila ay magsisikap na iligtas ang kanilang mga buhay upang patuloy silang maglaro. Siya ay nagpasya na ang pangunahing layunin para sa kanya ngayon ay upang subukan at malaman ang mga kondisyon na naaangkop sa kanyang mga kakayahan. Tumungo siya sa arena at naalala ang note na nasa sobre na nagsasabing ang kanyang kakayahan ay anuman ang iniisip ng ibang tao. Ang problema sa pahayag na iyon ay hindi niya alam kung sino ang itinuturing na ibang tao. Una niyang tinitingnan ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa koponan dahil alam niyang iniisip nila na ang kanyang kakayahan ay isang hand cannon, ngunit walang nagbago, na nagpapaunawa sa kanya na hindi sila ang ibang tao. Tinitingnan niya ang kanyang kalaban na mukhang natatakot, kaya nagpasya si Akira na mag-eksperimento pa at agad na tumalikod patungo kay Kirisaki. Sinabi sa kanya na dahil sa kanyang kabangisan, maaaring matalo sila sa labanan at sinasabing ang tingin niya sa kanya bilang isang kaaway. Natakot ang kanyang kalaban at agad na nag-transform ang kanyang kamay sa isang kanyon, habang siya ay bumaril sa tabi niya, na natakot sa kanya. Bago sabihin na biro lang iyon, lumingon siya sa kanyang kalaban, alam niya ngayon ay iniisip niya at ng kanyang buong koponan na si Akira ay may kakayahan sa kanyan. Tinitingnan niya muna ang bawat miyembro sa labas ng arena, ngunit walang nagbago, at sa wakas, tumingin siya sa kanyang kalaban, at agad na naging kanyan ang kanyang kamay. Agad niyang binaril ang kanyang kalaban para tapusin ang laban, ngunit napayuko ang lalaki sa takot at napahawak sa lupa na tuluyang nagpawalang bisa sa kanyang pag-atake, at nawala rin ang kanyan sa kanyang kamay. Muli siyang tumingin sa kanyang kalaban at pinaputukan ang kanyang kanyan, ngunit muli, nahar ang ito, at nawala ang kanyang kanyan pagkatapos ng pagbaril ng maraming beses. Napagtanto ni Akira na hindi ito ang paraan upang siya ay manalo, kaya ibinato niya ang kanyang sapatos sa kanya bago lumitaw sa kanyang likuran at sinabihan siyang mag-freeze at itaas ang kanyang mga kamay. Ginawa ng lalaki ang sinabi sa kanya habang napagtanto ni Akira na ang kanyang kakayahan ay paalang bisa ang paparating na mga magic attack sa pamamagitan ng paghawak sa lupa habang siya ay nakayuko. Agad namang sumuko ang lalaki habang si Akira ang nagwagi. Bumaba siya mula sa arena habang sinasabi ni Kirisaki na ang kanyang kalaban ay tila may napakawalang kwentang kakayahan. Akira, gayunpaman, ay nagsasabi sa kanya na ang kasanayan ay medyo maganda, at kung ang isang tao tulad ni Shin ay may kakayahan na iyon, ay madaling talunin si Akira sa loob ng ilang segundo. Ito ay isang napakagandang palitan dahil ngayon napagtanto ni Akira na para sa kanyang kakayahang paganahin, ang ibang tao ay kailangang malaman na sila ay kanyang direktang kaaway at nakikipag-away sa kanya. Anyways, tinawag si Yuri sa arena para sa isang tiebreaker match at dahan-daang pumasok ang kanyang kalaban patungo sa arena.
Ang kalaban pala ay isang lalaking may berdeng buhok na parang kilala si Yuri. Pagkatapos lamang ng isang sulyap sa kanyang kalaban, si Yuri ay nagsimulang sumigaw na papatayin niya ang lalaking iyon dahil siya ay isang stalker na dating nang stalk sa kanya na parang baliw. Nang pinagbabantaan niya ang kanyang sarili, sinubukan ni Yuri na tumulong at hinawakan siya nito at tumalon sa gusali. Sinimulan siyang pigilan ng kanyang mga kasamahan sa koponan habang galit na galit niyang sinusubukang lagpasan sila patungo sa stalker, na sinasabi sa kanilang lahat na umatras dahil ang lalaking ito ang tanging dahilan kung bakit siya natigil sa lugar na ito. Sa pagmamasid sa kanyang galit, lahat sila ay umaatras habang siya ay nagmarcha patungo sa arena at nakatayo doon na nakataas ang kanyang ulo, habang ang stalker ay nagsasabi sa kanya na naplano na niya ang kanilang kasal. Si Yuri, gayunpaman, ay hindi naglalaro habang sinasabi niya sa stalker na matatalo niya siya. Magsisimula ang 5 segundong countdown, at sa sandaling matapos ang timer, si Yuri ay nagmamadaling pumunta sa stalker at naghatid ng nakakapangasar na suntok sa kanyang solar plexus, pinasabog siya palabas ng arena at sa pader, at agad siyang natamba habang siya ay nakoronahan bilang panalo, na nag-uuwi ng tagumpay para sa kanyang koponan. Ang Catwoman ay lilito muli sa gitna ng arena at sinabi sa kanila na sila ay magpapatuloy sa susunod na round ngayon, at itinali nila ang mga blindfold sa kanilang mga mata bago dalhin ang bawat koponan sa ibang gate. Ang kanilang mga blindfold ay tinanggal habang ang Catwoman ay nagsasabi sa kanila na ang bawat isa sa kanila ay kailangang pumili ng isang paraan upang pumunta sa higit pa, dahil sila ay hahatiin sa mga solo na manlalaro muli. Lahat sila ay nagpaalam sa isa't isa at nagsimulang muli sa kanilang paglalakbay. Pumasok si Akira sa kanyang sariling silid at nakita ang isang smartphone na nakalatag sa stand. Agad niya itong kinuha at nagsimulang tumingin sa mga TikTok na video, nang ipahayag ng boses na kailangan niyang lumipat sa susunod na arena, at sinabi sa kanya na mayroon siyang 30 minuto upang alisin ang pinakamaraming tao hanggat maaari sa Block A na magbibigay sa kanya ng maraming ng mga puntos. Lumabas siya ng gate patungo sa isang ganap na parang kagubatan na lugar. Ang camera ay naka-install sa lahat ng dako at nakatalaga sa pagpuna na ito ay ang Block A. Agad siyang nagsimulang tumakbo sa loob ng kagubatan upang subukan at alisin ang pinakamaraming tao hanggat maaari, ngunit biglang, si Saito ay tumalon mula sa puno at tumayo sa harap niya, na nagsasabi, sa kanya na siya ay naghihintay para sa mga bagong manlalaro. Agad na naging alerto si Akira at magsisimula na siyang makipaglaban nang sabihin sa kanya ni Saito na ayaw niyang makipagtalo sa kanya at sinabi sa kanya na narito lamang siya para kunin siya. Ang isang nalilitong Akira ay naghihintay para sa kung ano ang sinusubukan niyang sabihin nang biglang mula sa kagubatan, si Yuri ay lumabas na tumatakbo na hinabol ng 4 na lalaki na nakasuot ng kakaibang pulang tracksuit. Nakita niya si Akira at agad na tumayo sa likuran niya, sinasabing hinahabol siya ng mga lalaking ito nang walang dahilan. Tila kilala ni Saito ang mga taong naka-red tracksuit na tila kabilang sa isang gang at sinabi sa kanila na hindi niya hahayaang kunin ang mga bagong manlalarong ito. Gumagawa ng kalokohan hanggang bago inilabas ni Saito ang kanyang stick na agad na naging bow na makakapanan ng walang katapusang mga arrow. Ang isa sa mga miyembro na nakasuot ng salamin ay lumakad at ginawang kanyan ang kanyang kamay, na ikinagulat ng bawat isa sa kanila, lalo na sina Akira at Yuri. Tumingin si Yuri kay Akira at nagtanong kung paano magkakaroon ng parehong kakayahan ang lalaking may salamin, at pagkatapos marinig ito, nagsimula ring isipin ng gang na si Akira ay mayroon ding kakayahan sa kamay ng kanyan. Ginagamit niya ito sa kanyang kalamangan at ginawang kanyan ang kanyang mga kamay bago itinutok ito sa gang at bumaril. Dama po ang shot sa mismong harapan nila at bago nila maisip na mag-higanti, ginamit ni Saito ang kanyang bow para bumaril ng maraming arrow sa harap nila, na humaharang sa kanilang dinadaanan. Inilabas ng lalaking may salamin ang kanyang kanyon at pinaputukan sila, ngunit hinarap sila ni Akira at pinaulanan sila ng putok. Ang 2 putok ay nagbanggaan, at isang malaking pagsabog ang naganap na tinatangay ang pulanggang habang si Akira at ang iba ay nawala sa usok. Pagkatapos nilang tumakas mula sa lokasyong iyon, ipinaliwanag ni Saito na ang ikatlong round ay nilalaro sa mga paksayon at mayroong 2 malalaking koponan dito. Ang isa sa kanila ay ang red team, nakaka-enkwentro lang nila, at ang isa naman ay ang green team, na kinabibilangan niya. Pinasalamatan niya ang mga ito sa pagliligtas ng kanyang buhay at sinabi sa kanila na hindi nila kailangang mag-alala dahil susubukan niyang pilitin silang sumali sa kanilang koponan. Dinala niya sila sa isang medyo malaking compound na hinarang ng isang metal na gate.
Bati niya sa gatekeeper habang pinapasok silang lahat. Parehong nabigla sina Akira at Yuri nang makita ang loob ng compound. May mga lalaking nagbabantay, mga babae na naglalaba, na dapat nilang gawin, at maging ang mga matatanda ay nagsasaka. Ito ay parang isang buong nayon, na ikinatuwa nilang dalawa. Biglang tumakbo ang isang batang babae patungo kay Saito na may hawak na sanggol. Napansin ni Akira na walang posas ang sanggol, kaya ipinaalam sa kanya ni Saito na buntis na ito ng ina ng sanggol, at sa loob ng compound na ito na ipanganak ang sanggol. Nangako siya na magkikita sila dahil nagtatrabaho siya ngayon. Pagkatapos ay dinala niya sila sa loob ng isang bodega kung saan nakaset up ang isang grupo ng mga mesa. Sinabi niya sa kanila na maghintay dahil gusto niyang makilala nila ang pinuno ng grupo at pumasok sa isang silid. Sinabi ni Akira kay Yuri na sa palagay niya ay sasali siya sa pangkat na ito dahil tiyak na mayroon itong hindi kapani-paniwalang malalakas na miyembro kung isasaalang-alang kung gaano kalaki ang tambalan at ang katotohanan na kahit na ang mga matatanda at babae ay pinapayagang sumali sa kanila, na nangangahulugan na ang iba pang miyembro ay hindi kapani-paniwala, malakas kung iyon lang ang paraan para maprotektahan nila ang sarili nila. Lumabas si Saito pagkaraan ng ilang sandali at dinala silang dalawa sa isang silid kung saan sila ay sinalubong ng isang matandang lalaki na nagngangalang Shiro na tumingin sa kanila at nagpasalamat sa kanilang pagliligtas sa buhay ni Saito. Sinabi niya sa kanila na ligtas sila dito at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa anumang pag-atake hanggat nasa loob sila ng mga compound na ito. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Akira na nagtatanong sa kanya kung siya ba ay tunay na may kakayahan sa kanyon at sinagot ni Akira na siya ay may ganitong kakayahan. Ito ay nagpapasaya sa pinuno habang nagkokomento siya na wala talaga silang maraming tao na may ganoong malakas na kakayahan sa Opens iba. Pagkatapos ay lumingon si Saito kay Yuri na nagtatanong sa kanya kung ano ang kanyang kakayahan at sumagot siya na maaari niyang ay multiply ang kanyang mga pisikal na katangian ng maraming beses. Ito ay tunay na nagulat sa pinuno habang siya ay natapon ang kanyang kape habang si Saito ay hindi makapaniwala. Sinabi niya sa kanila na ang kakayahan ng kanya ay itinuturing na isang napakalakas na kakayahan na may rank of A, samantalang ang kakayahan na mayroon siya ay itinuturing na isang plus++. Si Shiro at Saito ay parehong mukhang hindi kapani-paniwalang masaya na magkaroon ng makapangyarihang mga bagong recruit, habang binabati ni Shiro si Saito sa pagdadala ng mga taong ito. Ipinaliwanag niya sa kanila kung paano gumagana ang bagong round na ito. Ayon sa kanya, kailangan nilang gumawa ng quests at alisin ang iba pang mga manlalaro upang makakuha ng mga puntos na makikita sa kanilang mga smartphone at sa sandaling umabot sila sa 1,000 puntos, maaari silang umakyat sa susunod na antas. Maaari din nilang gamitin ang mga puntos upang bumili ng mga bagay o serbisyo mula sa smartphone tulad ng pagkain o gamot. Sa simula, ang mga tao ay gumawa ng talagang maliliit na koponan ng 2 hanggang 4 na tao upang sila ay maging mas mahusay. Ngunit isang araw, dumating ang ilang malalakas na manlalaro, at nagsimula silang gumawa ng isang koponan na naging tunay, talagang malaki. Nagsimula ang problema nang magpasya ang mga pinuno ng koponan na hindi na nila kailangang umakyat sa susunod na antas dahil hindi alam kung ano ito. Kaya't sinimulan nilang kidnapin ang mga manlalaro na may mas mahihinang kakayahan at sinimulan silang gamitin bilang mga alipin upang gawin ang kanilang utos. Ayon sa kanya, ang 4 na lalaki na sinubukang hulihin si Yuri ay balak din siyang agawin. Sinabi sa kanila ni Shiro na nilikha niya ang Green Team upang protektahan ang mga mahihinang manlalaro upang hindi sila makidnap at mula noon ay kalabanin niya ang Red Team. Sinabi rin niya sa kanya ang tungkol sa isa pang koponan na kilala bilang asol na koponan na ang mga motibo ay hindi kilala at nagdeklara sila ng neutralidad dahil hindi sila kumukuha ng anumang panig at iniisip ang kanilang sariling negosyo. Sinabi niya sa kanila na mas maaga nilang lalabanan ang pulang koponan at sila ay lubhang nangangailangan ng mga manlalaro na may sapat na lakas upang lumaban. Si Yuri, na tila naguguluhan sa kalupitan ng pulang koponan, ay agad na nagpasya na lalabanan niya ang mga ito, habang si Akira ay tila nag-iisip tungkol dito. Sinabi sa kanya ni Shiro na nakikipaglaban na siya sa pulang koponan, kaya wala na siyang pagpipilian. Ngunit gusto lang ni Akira na sumali sa pangkat na ito kung kailangan niya, kaya lumapit lang siya sa matanda at sinabi sa kanya na maaari niyang buksan ang mga pagpipilian at itinaas ang kanyang mga kamay sa hangin malapit sa kanyang mukha. Nag-aalala ang lahat na babarilan ni Akira ang pinuno, ngunit sinabi niya sa kanila na manatili sa lugar kung kumilos sila ay babarilan niya ito kaagad.
Sa sorpresa ni Akira, gayunpaman, ang isang kanan ay hindi lumalabas sa kanyang kamay, na nag-aalala sa kanya dahil nangangahulugan ito na si Shiro ay may ilang uri ng kakayahan na maaaring pumihil sa kanya sa paggamit ng kanyang mga kakayahan. Maaaring hindi rin siya naniniwala na si Akira ay may kakayahan sa kanyan. Sinabihan muli ni Yuri si Akira na ibaba ang kanyang kamay kaagad, at biglang lumitaw ang kanyan mula sa kanyang kamay. Tinitigan siya ng pinuno ng diretsyo sa mata at hinahangad siyang bumaril, at nang walang pag-iisip, kinuha ni Akira ang isang shot. Nawala ang usok, at sa pagtataka ng lahat, hindi nasaktan si Shiro at tinanong si Akira kung nakapasa ba siya sa pagsusulit. Ngumiti si Akira sa kanya at sinabi sa kanya na magiging masaya siya na sumali sa kanyang koponan. Agad na hinawakan ni Yuri si Akira, tinanong kung bakit kakaiba ang kanyang kinikilos. Ngunit sinabi sa kanya ni Shiro na gusto lang niyang makita kung ang berdeng koponan ay may anumang pagkakataon laban sa pulang koponan, at iyon ang dahilan kung bakit pinili niyang bumaril para malaman niya kung gaano kalakas ang pinuno ng grupong ito. Sinabi niya sa kanila na sa kabutihang palad ang kanyang mga kakayahan ay maaaring hamarang ng isang baril ng kanyan sa point-blank range, kaya naman siya ay nakaligtas. Biglang pumasok ang isang babae sa silid at sinabi kay Shiro na ngayon ay maraming bagong recruit ang dumarating, na teknikal na mabuti para sa koponan, ngunit wala silang sapat na espasyo upang matugunan silang lahat. Nag-volunteer si Akira na makisama sa isang kwarto kay Yuri para hindi masayang ang maraming espasyo. Pumunta sila sa parehong silid kung saan kumuha si Akira ng isang piraso ng papel at sinabihan si Yuri na maupo sa tabi niya dahil may gusto itong sabihin sa kanya. Mabilis siyang nagsulat ng kung ano sa papel at iniabot ito kay Yuri, na sinasabi sa kanya na huwag sabihin ito ng malakas at basahin lamang ito at paniwalaan. Hinablot ni Yuri ang papel na nagsasabing ang tunay na kakayahan ni Akira ay telepathy. Hinawakan niya siya sa balikat at sinabihan siyang mag-focus at maniwala sa kanya, at sa sandaling talagang naniniwala siya sa kanyang mga kakayahan, sinimulan niyang makipag-usap sa kanya sa telepathically, at maaari siyang makipag-usap pabalik sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ayaw niyang mag-usap sila ng malakas dahil malaki ang posibilidad na may CCTV na may audio ang kwarto. Tinanong siya ni Yuri kung bakit iyon ang mangyayari, at sumagot siya na sila ay napakalakas na mga individual at sisiguraduhin ng pinuno na lubos niyang mapagkakatiwalaan sila. Ngunit sa ngayon, dapat silang maniwala na ang lahat ng kanilang mga aksyon ay binabantayan. Sinabi niya sa kanya na panatilihing ligtas ang kanyang lihim na kakayahan, at sa sandaling magkaroon siya ng kumpiyansa na si Yuri ay may isang malakas na karakter at isang malakas na motibo upang manalo, na kung saan ay upang bumalik sa bahay sa kanyang ina at sa kanyang kapatid na babae, siya ay nagtatapos sa pagbubunyag ng kanyang aktwal na kakayahan at sinabi sa kanya na gusto niyang tapusin ang larong ito para magkaroon siya ng rematch sa Catwoman at matalo siya. Biglang tumunog ang kanilang mga telepono, at lumapit ang Catwoman sa kanilang screen at sinabi sa kanila na mayroon siyang quest para sa kanila. Kinaumagahan, lahat sila ay kailangang mag-assemble malapit sa ilang room, at doon ay kailangan niyang labanan ang maraming ghouls kung gusto nilang makakuha ng mas maraming puntos. Kinaumagahan, tinipon ni Shiro ang kanyang koponan sa harap ng mga gate at hinati sila sa mga sub-team, pinapanatili sina Akira at Yuri sa iisang koponan para makapagtrabaho sila ng mas mahusay. Lahat sila ay dumadaan sa kagubatan habang sina Yuri at Akira ay nag-uusap sa isa't isa sa pamamagitan ng telepathy. Napagtanto niya na ngayon na sinabi niya kay Yuri ang kanyang tunay na kakayahan, siya ang pinakamalaking banta sa kanya dahil maaari niya itong patayin kung kailan niya gusto, at inialay niya ang sarili niyang buhay sa kanya upang makakuha ng upper hand sa mga laban na ito. Sa wakas ay narating nila ang mga guho at nakita ang Catwoman na nakaupo sa ibabaw ng mga bato, binabati sila at sinabihan silang maghanda dahil marami silang mga kalaban ngayon. Sinabi rin niya sa kanila na ang bawat kaaway na napatay ay nagkakahalaga ng 30 puntos, kaya may pagkakataon silang makakuha ng maraming puntos ng sabay-sabay. Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga zombie mummies at nagsimulang maglakad patungo sa kanila. Napagtanto ni Akira na ito ang parehong kaaway na umatake sa kanya sa totoong buhay habang siya ay pumapasok sa paaralan. Sinabi rin sa kanila ng Catwoman na mayroon lamang isang panuntunan sa quest na ito, na hindi nila maaaring atakihin ang sinuman sa panahon ng quest na ito. Nagsimula ang labanan, at ang mga zombie ay nagsimulang tumakbo sa kanila. Si Shiro, gayunpaman, bilang isang master tactician, ay nagplano na para sa lahat habang tinatanggap niya ang malaking pinsala mula sa unang zombie nang hindi man lang kumikibo,
habang ang isa pang miyembro ng grupo ay hinawakan ang zombie at ibinaba ito, habang ang isang batang babae na may hawak na espada ay pinutol ang kanyang umalis ka. Sinabi sa kanila ni Shiro na siya at ang mga manlalarong tulad niya ang tangke, habang ang mga taong may kakayahang bitag ang mga kaaway at manlalaro na may malalakas na kakayahan sa opens iba ay ang mga Slayer. Kung magtutulungan sila, madali nilang matatalo ang lahat ng mga halimaw na ito sa lalong madaling panahon. Isang all-out fight ang sumiklab, at sinubukan ng isang zombie na salakayin si Akira, ngunit madali niya itong mapaalis gamit ang kanyang kanyan. Ang mga tao ay nakikipaglaban sa kanilang paligid na nagpapakita ng maraming kapangyarihan tulad ng teleportasyon at mahika. Patuloy na pinasabog ni Akira ang mga halimaw na ito gamit ang kanyang kanyan. Biglang nabaling ang kanilang mga mata sa bangin nang makita nila ang isang lalaki na may kakaibang hairstyle na naglalakad kasama ang dalawang lalaki, at sa sandaling sinubukan siyang salakayin ng halimaw, basta na lang niya itong sinuntok. Sinabi sa kanila ni Shiro na sila ang mga pinuno ng pulang pangkat. Sinabi sa kanya ni Yuri na hindi nila tayo maaaring atakihin dahil sa panuntunan, ngunit sumagot si Shiro na gusto lang nilang malaman ang tungkol sa kanilang mga kakayahan sa ngayon. Kaya sinabihan niya ang kanyang mga miyembro ng koponan na umatras. Ang pulang koponan, gayunpaman, ay may iba pang mga plano dahil dinala nila ang mga taong inagaw na ginawa nilang mga alipin at pilit silang pinatakbo sa harap ng mga zombie. Ang mga tao ay nagsimulang umatake at pinatay kaagad, na nagtanong kay Shiro sa kanyang sarili. Biglang namataan ni Akira at Yuri ang nerd na nakita nila sa second round na aatake kaya agad silang tumakbo palapit sa kanya at hinawakan siya ni Akira, habang si Yuri naman ay sinisipa ang halimaw. Biglang nagpakawala si Catwoman ng isang higanteng halimaw sa kanila. Ang halimaw na ito ay pumatay ng maraming iba pang mga zombie at lumakad patungo sa Green Team habang maraming inagaw na tao ang pinipilit ng Red Team na tumakbo sa halimaw. Hinaharangan ng isa sa mga lalaki mula sa Green Team ang suntok, iniligtas ang mga inosenteng tao ngunit siya mismo ang napatumba. Binaril ni Akira ang halimaw, ngunit wala itong nagawa, at sinuntok siya ng halimaw sa isang puno. Susuntukan pa siya ng halimaw, nang humakbang si Shiro sa harapan at sinabihan si Akira na tumakbo at iligtas ang ibang tao habang ginulo niya ang halimaw. Si Akira ay sumusunod sa kanyang mga tagubilin, habang si Shiro ay napilitang tanggapin ang mga pag-atake ng halimaw. Pinagmamasdan ito ng mabuti ng pulang koponan dahil gusto nilang malaman ang kakayahan ni Shiro, at sa wakas, napilitan siyang ihayag ang kanyang aktwal na kakayahan na siyang dahilan upang makaabsorb siya ng maraming pinsala. Pinipigilan ni Shiro ang mga pag-atake bago sinuntok ang halimaw sa bituka at binutod siya. Nasugatan din siya sa proseso habang ang mga miyembro ng kanyang koponan ay nagsimulang tumakbo palapit sa kanya, masaya na makita siyang buhay at patay na ang halimaw. Gayunpaman, sa kanilang sorpresa, ang halimaw ay bumangon lamang at kinain ng iba pang mga zombie upang muling buuin ang kanyang sarili pabalik sa ganap na kalusugan, at muling lumakad patungo kay Shiro habang walang nakakaalam kung paano nila matatalo ang isang halimaw na tulad nito.